rin daw ang pagpapapirma sa People's Initiative para sa Charter Change. Meron pa umunong alok na 20 million pesos sa bawat congressman ayon kay Senadora Amy Marcos. Nato report. Inendorsa na sa COMELEC ang mga pirma mula sa People's Initiative para sa Charter Change. Mula yan sa 4 bayan at lungsod sa buong bansa. Merong sa Maynila, Caloocan, Navotas, Antipolo, Legazpi, Albay, ilang bayan sa Leyte, Samar at Northern Samar. Sa Mandaue City, higit 30,000 pirma ang nakolekta. Daraan pa mga yan sa verification ng COMELEC. Ayon kay Senator Amy Marcos sa programang Storycon ng One News, nagtutuloy-tuloy pa rin ang pangangalap ng pirma. Kahit kinausap na ni Pangulong Bongbong Marcos ang liderato ng Senado at Kamara na itigil na ito. Isiniwalat din ng Senadora kung sino ang mga inuutusan ngayon na mangolekta ng mga lagda. Ang usapan, titigil na yung PI nila. Bakit nangongolekta pa rin ng mga signature hanggang ngayon? At ang bongga ngayon, ang utos, laylo muna ang kongresista, laylo muna lahat ng politiko, ang nagpapapirma, public works contractors. Tama ba yun? Ano ba ang koneksyon ng mga kontratista at bakit sila ang pinakukuha ng pirma? May hinala riyan si Senator Amy Marcos. What's the connection? I think the promise of public works contracts. Okay. In the same manner that there was an offer of 20 million for congressman. Maging si Senator Ronald Bato de la Rosa, naniniwalang hindi tumigil ang People's Initiative na layong sabay na bumoto sa Charter Change ang Senado at ang Kamara. Isang kongresista raw ang nagbigay kay de la Rosa ng impormasyon tungkol dito. Ang deadline nila is today. Na makalap yung required number of signature, which is ang taas na requirement sa kanila, 20% daw. Alinsunod sa batas, 3% lamang ang kailangang boto sa kada distrito para sa People's Initiative. Sa isang event sa Manila, natanong si dating Chief Justice Artemio Panganiban sa pananaw niya sa People's Initiative at Charter Change. Anya, para lang sa mga simple or minor amendments ang People's Initiative. Kailangan yung maintindihan ng mga tao ang ating panukala. Kung hindi maintindihan ng mga tao, mahirap silang bumoto. They cannot vote intelligently. Hindi siya makakaboto na ito pala ay makaka-epekto sa kanilang pamumuhay. Hindi lang sa ngayon, kung hindi sa kinabukasan. Hindi rin daw uubran na idaan sa People's Initiative ang pagbabago ng gobyerno mula presidential papuntang parliamentary dahil mahirap itong ipaunawa sa ordinaryong botante. Wala pang bagong tugon ng Kamara kaugnay ng mga naghain ng mga pirmadong dokumento para sa People's Initiative. Habang sa Senado naman, magkakaroon daw ng caucus sa Lunes para pag-usapan ng Charter Change. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.